Si Lynn POV. Isang malakas na singhap ang kumawala sa bibig ko nang tumamang malakas sa sampal ni Ma'am Janine sa mukha ko. Halos napatras ako ng bahagya. Nangatal ang buong katawan ko sa tindi ng takot. Kaya pala, ganun na lang ang takot ko habang paakyat dito sa library nito. Kasabay ng pagsapok ko sa sariling pisngi ay siyang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Wala kang utang na loob, pati ang anak ko. Ramdam ko matinding galit nito sa panginig ng boses nito. Yukong-yuko ako at halos matakpan ng mahabang buhok mukha ko. Pagkatapos kitang pulutin, pakainin, damitan at patirahin sa pamamahay ko, ito pang igaganti mo? Hindi ka pa talaga nakontento sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo. At pati anak ko, inakit mo! Gigil nitong sigaw sa akin. Sa sobrang takot, halos napahikbi na ako sa harapan nito. Nang bigla ako mapaigik ng hablutin nitong buhok ko. Huwag mo kong iniiyak-iyakan! Masyado ka mapagkunwari. Hindi ko inasahan ang inaakala kong inosenteng babae ay may tinatagong kakatihan. At saka nito binitawan ng buhok ko ng marahas. Nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Mariin ang bawat pananalita nito. Nagkamali ako na pinulot pa kita. Sabay duro nito sa akin. Nagulat ako nang hawakan nito ng mahigpit ang buhok ko. Naikinit ang ngala ko. Hilam na hilam ng luha ng mga mata ko. Halos hindi ko na maaninag ang itsura nito. Ngunit alam kong galit na galit ang mukha nito. Bakit ba ito nagawa sa akin, ha? Hindi pa ba sapat ang lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo? At pati anak ko gusto mong kunin. Nahawakan kong kamay nitong nakahawak sa buhok ko. Labis na akong nasasaktan. Nasasaktan po. Nasasaktan? Gigil nitong sambit. Ang sakit na dinulot mo sa akin, alam mo ba yon? Masakit sa akin na isang katulad mo lang ang papatulan ng anak ko. Alam mong hindi kayo nababagi ng anak ko. Pero dahil malandi kang babae ka, kaya inakit mong anak ko. At labis akong nagulantang nang itulak ako nito na siyang ikinasalampak ko sa sahig na maywang ito sa harapan ko. Panahikbi naman ako na halos mapugto ng paghinga ko sa bigat ng pag-iyak ko. Hindi kita matatanggap para sa anak ko. Hindi ako makakapayag na isang pulubing katulad mo ang makakatuluyan ng anak ko. Kahit kailan hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Dinuro-duro ako nito, pulang-pulang mukha nito sa tindi ng galit. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Laking kali ka lang pero masyadong mataas ang pangarap mo. Ambisyosa kang babae. Sa dinami-dami ng nanaisin mo, talagang anak ko pa. Pansin kong tumalikod to sa akin, nakapamewang pa rin at nagtataas babang paghinga nito. Naging mabuti ako sa'yo. Ginagawa kong lahat para sa ikakabuti mo. Pero inabuso mong kabaitan ko sa'yo. Sana alam mo kung saan ka lang dapat lumugar. Sandaling katahimikan, hindi pa rin ako tumatayo sa kinasasalampakan ko. Kagat-kagat ko ng mariin ang ibabang labi ko. Sorry po, garalgal na wika ko. Naiintindihan ko naman ito kung bakit galit na galit ito sa akin. Alam ko naman na hindi talaga kami nababagay ng anak nito at alam ko rin naman na posibleng hindi nila ako matatanggap pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagrelasyon sa anak nito. Kasalanan kong lahat, hindi ko sila masisisi. Totoo naman na isa lamang akong laking kali at pulube. Marahil napakatanga ko nga dahil alam ko naman na hindi talaga kami nababagay ng anak nito. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang nararamdaman para sa anak nito. Sana noon pa, iniwasan ko ng anak nito. Pero paano ko yun gagawin kung araw-araw ko tong nakikita at lalong lumalakas ang tibok ng puso ko? Sa tuwing nakikita ang anak nito, lalo ako napayuko nang bigla itong humarap. Hindi na talaga ako nahiya. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan nito, ito pa ang igaganti ko. Ano ang gagawin ko? Iiwan kong nobyo ko? Iniisip ko pa lang ang bagay na yon para akong mawawasak ng paunti-unti. Sobrang hirap sa pakiramdam. Parang ikakamatay ko kapag ginawa kong bagay na yon. Sobrang mahal na mahal ko to. Pakiramdam ko nga tanging ito lang ang totoong nagmamahal sa akin at si Nanay Len. Si Draco lang ang labis na nagpapasaya sa akin, ang nagbibigay kulay ng mundo ko. Siya rin ang dahilan kung bakit natutunan kong kalimutan ang madilim na nakaraan ko. Sorry? Bigla akong napapitlag. Sa tingin mo tatanggapin kong sorry mo? Sigaw nito. Nahintakutan ako nang lumapit ito ulit sa akin. Napahiyaw ako nang patayuin ako nito habang hawak-hawak ang buhok ko. Muli na namang dumaloy ng sunod-sunod ang luha sa mga mata ko. Ang lakas ng loob mo na humingi ng sorry sa akin.
Anong sorry na lang ang sasabihin mo? Dahil gusto mong ipagpatuloy ang relasyon sa anak ko, ganun ba? Nagsitayuan ng balahibo ko nang tumawa to. Tawang nakakakilabot. Ang kapal na mukha mo! Singhal nito sa akin. Napahagulhol ako nang sampalin ako nito ng magkabilaan at sabunutan. Tama na po. Pilit akong umiiwas dito. Wala kang utang na loob! Rinig kong pagbukas-sara ng pinto. What are you doing? Pagalit na tanong ng asawa nito at saka nito nilayo sa akin ng asawa nito. Bitawan mo ko! Sigaw ni Ma'am Janine. Ano bang ginagawa mo? Kapag nalaman niya ng anak natin. Pagalit ngunit pabulong lamang na wika ng asawa. Pag mo kong pinapakialaman, gusto mo nga akong lumaya sa pamamahay na to? Singhal ni Ma'am Janine. Bigla akong napaatras, biglang natahimik ang asawa nito. Pansin ko na napasabunot ito sa ulo. Lalo akong napaatras nang lumapit sa akin si Ma'am Janine. Ngunit nasa likuran lang nitong asawa. Hinawakan ito ng mahigpit ang braso ko. Sobrang sakit ng mga mata ko sa kakaiyak. Alam ko magang-magana yon. Huwag kang magsusumbong sa anak ko dahil na oras na gawin mo yun. Yun na rin ang huling araw mo sa mansyon na to. At dahil malandi kang babae, pwes sumanda ka sa mga pinaghihirap at mararanasan mo sa pamamahay na ito. At saka nito marahas na binitawan ng braso ko. Buong katawan ko nanginginig sa tindi ng takot. Ilang beses akong napanunok habang tumutulong luha sa mga mata ko. Panay singhot din ako at halos maghalo ng sipon at luha ko. Lumabas ka na, wika ng asawa nito. Sa nangangatal na katawan. Pinilit kong makalabas ng mabilis. Gusto kong pagsisihan na pagkarating sa kwarto'y nandun si Nanay Len. Kitang-kita ko matinding pagkagulat nito. Hindi naman kasi ako nagtatapat sa ginagawa ng mag-iina. Ayokong pati ito'y madamay pa. Lalo kong napaiyak ng tumulong luha nito. Ano nangyari? Gumaralgal ang boses nito. Mabilis akong yumakap dito. Umiyak ako ng umiyak. Alam kong sa mga oras na yon, ito lang ang karamay ko. Ramdam kong paghaplos nito sa likuran ko. Inakay ako nito na umupo sa ibabaw ng kama. Inayos ang buko at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Binigyan din ako ng panyo upang maipang-alis sa sipon ko. Sino may gawa nito sa'yo? Kita kong galit nito sa muka. Umiling ako. Huwag niyo po itong sasabihin kay Draco, Nay. Pakiusap ko habang tumutulong luha. Kita ko na napaluha na rin ito. Ang dalawang kambal ba? Ganon din si Doña Janine? Masakit na tanong nito. Wala akong nagawa kundi ang mapatango habang umiiyak. Bigla ko nitong niyakap. Sorry anak, wala akong magawa. Umiling ako, kasalanan ko naman po ang lahat. Humihikbing wika ko. Hinawakan itong mukha ko. Wala kang kasalanan anak, hindi mo sinasadyang mapamahal kay senyorito. Hindi lang nila matanggap dahil malayong kalagayan mo sa buhay na meron sila. Hindi ako kumibo. Patuloy lang ako sa pagluha, ang bigat sa dibdib. Ngayon ko lang napagtanto na hindi talaga maaring magsama ang mahihirap at mayaman. Makikita ka na senyorito. Nababahalang wika nito. Kinagat ko ng mariin ang ibabang labi ko. Sabihin niyo na lang, Nay, na masama ngayon ang pakiramdam ko. At lalo lamang akong napaiyak. Niyakap ako nito ng mahigpit. Gusto mo bang umalis? Bigla akong natigilan, napatingala dito. Tutulungan kita. Bigla akong umiling-iling. Hindi ko kaya, Nay. Nangako kay Draco na hintayin ko siya. Hindi ko kayang malayo sa kanya ng tuluyan. Mahal na mahal ko po siya. Halos pasigok-sigok na wika ko. Kita ko matinding awa sa mga mata nito. Kaya mo bang tiisin ang lahat ng ginagawa nila sa'yo? Paano kung saktan ka nila ng labis, anak? Lalo ko napayo ko. Marami akong pinagdaanan sa buhay bago ako nakarating dito, Nay. Marami akong naranasang pananakit at paghihirap. Masakit at ang bigat sa dibdib na bigas ko dito habang inaalalang nakaraan. Kaya kong tiisin ang lahat. Nangako ko na hintayin ko siya. Sunod-sunod na pumatak ang sariwang luha sa mga mata ko. Kita kong pagpunas dito ng luha sa mga mata. Hinawakan ito ang kamay ko. Nandito lang ako anak, ipagtatanggol kita sa kanila. Bigla akong napailing, nagsitayuan ng balahibo ko sa braso. Huwag na po kayong makialam, Nay. Ayoko madamay pa po kayo, kaya ko naman po magtiis. Pero, please Nay, huwag na po. Ayoko lalo silang magalit sa akin, pakiusap ko. Hindi ito kumibo. Nasa mga mata nito ang matinding awa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak-hawak ang phone. Ilang beses ako napalunok. Pilit na inaalis ang bara sa lalamunan. Hindi maaring pumiyok ang boses ko. Isang mahaba at mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko
bago sagutin ang tawag ng nobyo. "Oh, baby," ngumiti ako dito. Kahit nang toto'y gusto kong bumunghalit ng iyak. "May ginagawa ka ba? Nakakaistorbo ba ako?" Nakangiti ito ng ubod tamis. Nahirapan akong lumunok sa pinipigilang emosyon. Akala kasi ni Draco nag-aaral pa ako, wala itong kaalam-alam na simula na umalis ito hindi na rin ako pinapasok sa university. Katatapos ko lang mag-review, pagsisinungaling ko, "Tumangutang mo naman ito." Bigla akong kinabahan na mapakunot ang noon nito at mapatitig ng mariin sa akin. "Bakit?" Tanong ko. "What happened?" Sa miryosong mukha nito. Para pangang tumigas yun, lihim ako nataranta. "Anong ibig mo sabihin?" Kumunot ang noo ko at kunwaring umirap dito. Ramdam kong lakas ang kabog ng dibdib ko sa takot na baka makahalata ito. "Umiyak ka ba, baby?" Lumalim ang pagkakakunot noon ni Draco. "Ha? Bakit naman ako iiyak?" Biglang pinagpawisan ng kamay ko sa paraan ng titig nito. Para yun na nga araw kung nagsasabi ba ako ng totoo. "Ano nangyari dyan sa mga mata mo? Bakit parang namamaga?" Kunwari ko namang tinitiga ng sariling mga mata. Ang totoo, naglagay pa nga ako ng liquid foundation para matakpan ang pamamaga noon. Hindi ko akalain na mapapansin pa talaga nito. Nilugay ko na nga lang ang buhok ko at hindi ako tumapat sa ilaw para hindi nito makitang masyadong mukha ko. Sadyang matalas pa rin ang mga mata nito. Hindi ako umiyak, napuyat ako kagabi kakanood ng Korean drama. Kaya mukhang mugtong mga mata ko. Pansin ko nakahinga ito ng maluwag. "Huwag kang laging magpupuyat, baby ha, baka magkasakit ka niyan. Napapadalas pa naman na laging masamang pakiramdam mo." Kumurap-kurap ako na maramdamang umiinit ang sulok ng mga mata ko. Paano hindi sasamang pakiramdam ko kung halos araw-araw akong pinapahirapan ng 2 kambal? Nakikisabay pa ang mommy nito. Paano na lang kung pumunta pa rito ang babaeng Anisha na yon? Sandali akong napayuko. "Wag mo kong alalahanin, okay lang ako." Sabay ngiti dito. "I miss you." Laking pasalamat ko na hindi pumiyok ang boses ko. Kitang-kita kong paglamlam ng mga mata ni Draco. "Miss na rin kita, baby ko. Konting tiis lang ha. Tatapusin ko lang ang problema dito." Tumango-tango ako sabay yukot kagat ng ibang labi. Labis ang hiling ko na sana wag nito mapansin ang panginig ng labi ko. Gusto ko mapaiyak. Gusto kong itanong dito kung hanggang kailan to sa Singapore. Kung magtatagal ba ito ng labis. Bakit napakalungkot ng baby ko? Bigla tuloy tumulong luha sa mga mata ko. Gulat itong napatitig sa akin. "Baby," bigla itong nataranta. "Ikaw kasi tinatanong mo pa ako." Siyempre nalulungkot din ako kasi wala ka sa tabi ko. Pero makakapaghintay naman ako. Naiyak lang ako kasi miss na kita. At pilit nang ngumiti dito. "Basta wag ka maghahanap ng iba dyan." Kunwari akong umirap dito. Ayoko mag-isip ito ng ibang dahilan kung bakit bigla ako napaiyak. Umiiling ito ngunit titig na titig sa akin. Hindi yan mangyayari, baby. Ikaw lang ang mahal ko." Sabay hinto nito. "Susubukan ko makauwi next week." Sandali ako natigilan. Gusto ko makatiyak kung ayos ka lang ba talaga dyan. Kita kong pagtiimbagang nito. Bigla akong napalunok. Masaya akong uuwi to pero kung babalik din kagad to sa Singapore, mas lalo akong pag-iinitan ng pamilya nito. Iisipin ng mga to na nagsusumbong ako sa nobyo ko at baka palayasin pa ako at hindi ko na makita pang nobyo ko. Hindi ko kakayanin ang bagay na yon. "Ano ka ba? Okay nga lang ako. Huwag mo kong isipin ha." Bumitaw ito ng buntong hininga. "Hindi ka ba sinasaktan ng mga kapatid ko?" Bigla na lang tinambol ng dibdib ko. "Hindi. Bakit mo naman yun naisip?" Napaiwas ako ng tingin dito. Sa takot na baka may makita siya sa mga mata ko. "How about my mom?" Umiling ako. Wala naman silang ginagawa sa akin. Hindi lang ako kinakausap pero okay lang naman sa akin. Pagsisinungaling ko, nagpakawala to na mabigat na buntong hininga. "Okay baby, magpahinga ka na. May pasok ka pa bukas. Good night. I love you." "I love you too." Pagkamatay ng cellphone ay siyang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Sa nanginginig na kamay, kinapa kong sariling paa ko. Hindi ako makalakad ng maayos dahil sa pagkatapilok ng paa ko sa may hagdan kanina. Dahil sa kagagawa ni Doreen, tinulak ako nito. Mabuti na lang nakahawak ako kung hindi baka hindi lang itong inabot ko. Nagkaroon din ako ng pasa sa braso. Sa higpit ba naman ang pagkakahawak ng mga to, na halos sibaw ng mahahabang kuko ng mga ito sa laman ko. Kinaumagahan. "Huwag mo munang pilitin ang sarili mo, anak. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Doña Janine." Seryosong mukha ni Nanay Len. "Pero Nay, baka lalong magalit ang mga yon sa akin." Umiling ito.
Kapag pinilit ka nila, ngayon mismo'y lalayasan natin sila. Hindi ka maaring pagtrabahuhin ng ganyan ang kalagayan mo. Hindi ako nakakibo. Sobrang sakit pa rin ng paa ko, mukhang may nabali. Uminom naman ako ng gamot, pero hindi pa rin magaling. Wala akong nagawa kundi ang manatili sa loob ng kwarto. Labis ang takot ko at baka sugurin ako ng 2 kambal at sabihing nag-iinarte lamang ako. Ngunit napangat ako ng tingin nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at ganoon na lang ang pagkagulat ko. Hi, do you remember me? Nakangiting tanong nito sa akin, bigla ako napalunok. Jimmy? Yes, mabuti naman at naalala mo ko. Nakangiting wika nito. Kinabahan ako nang tumingin ito sa mga paa ko. Nataranta ako nang bigla itong pumasok sa loob. Akmang magsasalita ako na makitang nasa likuran pala nito si Nanay Len. Bigla naman ako nakahinga ng maluwag. Baka kasi may makakita at bigyan ng mali siya. At baka yun pang maging dahilan ng pagpapalaya sa akin ng tuluyan. Kahit naman kasi matalik itong kaibigan ng nobyo ko, hindi pa rin tamang nasa loob ito ng kwarto ko. Nakatitig to sa paa ko. Nakapamulsa ito sa harapan ko. Nabanggit sa akin ni Manang Len na nagkaroon ka ng bali sa paa mo. Sabay tingin ito sa akin, bigla ako napayuko sabay haplo sa paa ko. Nagkamali kasi ako ng pag-apak sa hagdan kahapon. Ilang beses na ba ako nagsisinungaling? Tumango-tango ito. Nang biglang malaki ang mga paa ko nang lumudto sa harapan ko at bigla na lang kinuha ang paa ko na may bali. Anong ginagawa mo? Tarantang tanong ko. Akmang ilalayo kong paa ko dito nang tumingala ito sa akin. Nanay lang naman parang wala lang ditong nakikita. May titignan lang ako, relax ka lang okay? Sabay ngiti nito. Seryoso din kagad nang tuminto sa mga paa ko. Tumango rin si Nanay Lan sa akin, napakagitlabi naman ako. Inikot-ikot itong paa ko hanggang sa mapasinghap ako ng hilahin nito yon at bigla na lang may tumunog. Parang buto, bigla ako napangiwi. May sakit akong naramdaman, tumingin to sa akin. Bukas makakalakad ka na. Sabay tayo nito, hindi makapaniwalang tiningnan ko to. Ngunit isang simpleng ngiting binigay nito at namulsa na naman. Ganito ba talagang mayaman? Palaging modelo kong tumayo. Nagtaka ako nang tumitig to na seryoso sa akin. Pumunta ako dito para bisitahin ka. Kumunot ang noo ko. Bumuntong hininga naman ito. Yung kaibigan ko kasi, labis ang pag-aalala sa'yo. Bigla tong humisi. Kaya pati ako inistorbo, sabay tawa nito ng mahina. Biglang namula ang mukha ko. Gusto niya makasiguro na maayos lang talagang kalagayan mo dito. Bigla ko nataranta. Pwede bang wag mong sasabihin sa kanyang nangyari sa akin? Ayoko mag-alala pa siya sa akin. Pakiusap ko dito. Sandali itong hindi nakaimik, ngunit nakahinga ako ng maluwag nang tumango rin ito sa huli. Tumingin to sa relo nito. Hindi na ako magtatagal. Bukas magiging okay na rin ang paa mo. Salamat. At binigyan ito ng simpleng ngiti. Tumango naman ito. Tumingin ito kay Manang Len. Himalat hindi si Senyorito Romeo ang pinapunta niya. Nagtataka kung tumingin kay Nanay Len. Isang mabigat na buntong hiningang pinakawala ng lalaki. Ilang taon nang nasa Zurich, si Romeo Manang nagkasakit ang fiancé niya at binabantayan niya ito sa ospital. Dumungkot ang mukha nito. Bigla namang natutop ni Nanay Len ang bibig, pati ako ramdam kong pagtayuan ng balahibo ko sa braso. Kaya pala hindi ko na to nakikita. Hindi ko naman maitanong noon kay Draco at baka kung anong isipin nito. Kaya pala, naku, pasensya ka na Senyorito Jimmy. Tinapik naman itong marahan ng balikat ni Nanay Len. Hanggang sa lumingon ito ulit sa akin. Bye Celine. Pagkalawas ng mga ito bigla ko nakaramdam na matinding kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit apektado ako sa sitwasyon ng kaibigan nito. O sadyang malambot lang ang puso ko. Pilipina din kaya ang girlfriend ni Romeo? Bahagya ako nagulat nang bumukas ulit ang pinto. Bakit Nay? Nasabi niyo kanina kung bakit hindi yung Romeo ang pinapunta ng nobyo ko. Umupo to sa tabi ko. Mas unang naging magkaibigan ng dalawang yon bago kay Senyorito Jamie. At noon pa man kapag walang nobyo mo, bumibisita si Senyorito Romeo para tignan ng 2 kambal. Minsan kasi umalis ang mag-asawang Di Silva, kaya sa amin naiiwan ang 2 kambal. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sumama ang mga ugali nila. Bigla ako natahimik. Sana okay lang ang fiancé niya. Sana nga iha. Minsan ko na nakitang fiancé nun, mabait din katulad mo. Ibig sabihin kilala niyo po? Tumango ito. Pumunta na yun dito kasama sa Senyorito Romeo. Kung hindi ako nagkakamali, Rita ang pangalan niya. Otomatikong napaawang ang bibig ko kasabay ng pagtayuan ng balahibo sa buong katawan ko. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Rita? Biglang uminit ang sulok ng mga mata ko. Baka pareho lang ng pangalan. Hindi rin mayaman ang pamilya ng fiancé niya kaya nahirapan siya dahil hindi matanggap-tanggap ng lola niya. Bigla ako nakaramdam na matinding kalungkutan.
Pati ba naman ang lola nito matapobre? Sa kasuluk-sulukan ng puso ko, may kumukontra doon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.